Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Welcome sa mga kabataan, si Pastor. Welcome. Daming kabataang dala si Pastor. I assume naglalaro kayong basketball, no? Sige, ngayon pong araw na to, tinutuloy po natin yung pag-aaral natin sa Efeso. Nag-umpisa tayo nakaraang linggo. At ngayon yung ating second Sunday sa Ephesians. At tatalakayin po natin yung talata 4 hanggang 14. Ephesians chapter 1, verses 4 to 14. Gusto ko pong ipaalam sa bawat isa na sa original na teksto, mula verse 3 hanggang verse 14, ay isa lang po itong pangungusap. This is just but one sentence. Na ang nagse-separate lang sa kanya ay colon, semicolon, comma. Sa makatuwid, no, iniisip ko nung si Pablo ay naudyukan ng Banal na Espiritu na isulat itong mga talata ng Bibliyang ito. Maging siya sa pagkakataon ng sinusulat niya to ay manghang-mangha. No? Manghang-mangha siya sa mga kayamanan na meron ng isang mananampalataya kay Kristo. Amazing naman po, hindi po ba? At ngayong umaga, ang prayer ko po sa bawat isa sa atin sa pag-aaral natin, na maging tayo man ay magkaroon ng kaalaman, maunawaan natin kung ano yung mga kayamanan, biyaya na ibinuhos ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, ang isang Kristiyano ay hindi po siya mahirap. He is a blessed man. Kaya nga minsan sa Biblia, kung papansinin niyo, yung pagpatungkol sa mga biyayang ibinuhos na ng Lord sa atin, ang ginamit ay nakaraan na yung past. Sabihin, tinanggap na natin. Lahat ng yan, na-realize natin nung nakipag-isa tayo kay Kristo. Nung panahon na sumampalataya tayo kay Jesus. Na si Jesus ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Siya'y nilibing at pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay na magmuli. At sa pananampalataya natin kay Kristo at dun sa kanyang pagkatao at sa kanyang ginawa, nagkaroon po ng matinding pagbabago sa ating mga buhay. Mga biyaya at kayamanan mula sa Diyos binuhos sa ating buhay. Kaya nga po, dito sa talatang babasahin din natin, pansinin natin na yung 3 persona ng Diyos, Ama, Anak, at Santong Espiritu, lahat sila ay nagkakasama, no? Sa may bahagi, may partisipasyon dun sa mga pagpapalang ibinigay sa atin. So, yan po yung umpisahan nating pag-aralan ngayon, Ephesians chapter 1, verses 4 to 14. At ang dalangin ko po, kasi medyo magkakaroon po tayo ng napakadaming mga pagbabago ngayong taong ito dito sa simbahan. Itong pagtatalakay po natin sa Efeso ay matapos natin hanggang March 31, 13 Sundays para sa April, maumpisahan na natin. Sa April po, magkakaroon tayo ng Adult Sunday School. At pray nyo, maayos natin yung mga room sa baba para may mga mas discussion tayo at makapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Okay? So, maaari po bang anyayahan ang bawat isang tumayo tayo at basahin natin yung ating teksto ngayong umaga? Ephesians chapter 1, 4 to 14. Ako po ay magbabasa ng even number, kayo po yung odd number. Tuloy-tuloy lang po hanggang matapos. Okay, verse 4, ako po. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. To the praise of His glorious grace, which He has blessed us in the Beloved.
which He lavished upon us in all wisdom and insight, as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. So that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Let us pray. God, we ask your blessings upon the word. Inspire us with your word. Speak to us. Open our eyes of understanding that we may understand it. Carry it in our hearts and apply it in our lives. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo. Through Jesus Christ our Lord, through our union with Christ, sa pakikipag-isa po natin kay Kristo, tayo po ay nabiyayaan ng mga kayamanang spiritual. Sabi dun sa verse 3 na hindi natin binasa, lahat ng spiritual na biyaya ay tinanggap po natin nung nanampalataya tayo kay Kristo. Dito po sa mahabang pangungusap na to, sabi ko one sentence lang po to eh. Katunayan, kung gagamit po kayo ng version ng Bible, yung mga literal, NASB, King James, and yung mga literal version ng Bible, makikita nyo, papansin nyo, walang period. Ang period nasa verse 14 na. Starting from verse 3 to verse 14, ang period nasa 14. Pero sa magandang balita, na himay-himay na po ito, may mga period na. So, dito lang gusto kong ipagpapansin sa atin, no, sa salita ng Diyos, na nung sinusulat to ni Pablo ay manghang-mangha siya sa mga kayamanang espiritual na pinagkaloob na nga ng Diyos sa bawat isa sa atin na nampalataya kay Kristo. Noong nakaraan na kapag kwento tayo na maaring ang isang mananampalataya ay hindi niya alam na meron siyang mga ganitong biyaya. May pagpapala na binigay ang Diyos sa kanya. 30 persona ng Diyos nagkampi-kampi, may isang layunin ng Diyos Ama mula bago pa gawin ang sanlibutan, pinili na po niya tayo. Ang Diyos Anak naman, ang ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, ginawa niyang paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang Diyos Banal na Espiritu naman, Banal na Espiritu, ginawa niya siya ay nagkukonvict sa atin. Kaya nga, dumating tayo sa punto na nakilala natin yung pangangailangan ng ating buhay kay Kristo. At tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan lamang niya. Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng ating performance, kundi sa pamamagitan lang niya. Si Jesus lang ang daan, siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay, no? Na sa pamamagitan niya tayo ay makasumpong ng masaganang biyaya ng Diyos Ama. So sa verses 4 to 6, dito, pinapakita sa atin yung mga pagpapala na tinanggap natin nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, nung binigay sa atin ng Lord. Sa verse 4, sabi, He has chosen us. Ay dito po yung doctrine of election sa iba. Ito yung kalamitang alam nila, yung pagtawag dito, the doctrine of election. Simple lang naman po ang sinasabi dito, yung kaligtasan natin, ang panimula ng ating kaligtasan ay hindi po sa ating sarili, kundi sa Diyos. Sa John, maalala nyo, chapter 15, verse 16, sabi ni Jesus, You have not chosen me, but I have chosen you. Sabi dun sa Romans chapter 3 na ang tao, dahil sa kanyang kasalanan, kung iiwanan lang siya sa kanyang sariling mga pagpapasya, hindi niya hanapin ang Diyos. Dahil sa kasalanan, ang tao walang kakayanan para hanapin ang Diyos.
Pero sabi dun sa Luke 19 verse 10, yung Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. Lalo na ang Panginoong Jesus, He come to seek the lost and save the sinners. Yun po yung nangyari. Yun po yung pagpili ng Lord sa atin. At ang kamanghamang nga dito sa pagpiling ito, hindi to tsamba. Hindi to nangyari as an afterthought. Nangyari po itong planong ito bago pa man likhain ng Diyos ang buong sanlibutan. Kakamangha, no? Na ang Diyos sa kanyang kagandahang loob, sinama tayo dun sa pagpili. Kaya nga ikaw, pagka na born again ng isang tao, ikaw ay pinili ng Diyos. You are chosen by God. You are elected by God. At ang purpose ng pagpili sa atin ng Diyos, kasi yung iba, sinasabi, ay kung ako pala pinili ng Diyos, tinakdaan na to nung matagal ng panahon bago palikain ng Diyos ang sanlibutan, pwede ko na palang gawin yung gusto kong gawin dahil pinili ako ng Diyos. Pero malinaw po ang pagkakapili po sa atin, ang pagkakahirang po sa atin, merong biyaya at sa pangalawang pagkakataon, meron ding responsibilidad sa atin. At kailanman hindi tinuturo sa Biblia na kapag dahil tayo ay pinili ng Diyos, we can choose a life of sin. Katunayan, baliktad po yon. Hindi po yon yung konteksto ng pagkakapili sa atin. Sabi nga, He chooses for a purpose that we may be holy and blameless. Pinili tayo ng Diyos para tayo maging banal at walang kapintasan. No? Ito po yung work na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. In-start niya yan nung tumanggap tayo kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong puso. Diba? Bagong nilalang lahat ng kumilala kay Kristo. So sa sandaling kumilala at nanampalataya tayo doon sa ating Panginoong Jesus, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay. Sabi nga doon sa 2 Corinthians 5:17, marami sa atin memory version, no? Those who are in Christ are old creation? No, new creation. Bagong nilalang. Kaya nga, dahil dito sa pagkakahirang na to, farthest from the thoughts of Paul, kasi yung iba sinasabi, pagka yan sa doctrine of election, pagpili sa Diyos, parang nanganganib na yung mga tao, yung mga mananampalataya, pwede niyang gawin, yung lahat niyang gawin, dahil pinili naman siya ng Diyos at ang Diyos ang nagligtas sa kanya at wala siyang kapahamakan. Hindi, may responsibilidad po yung kasi we carry the Holy Spirit within us. And the Holy Spirit would help us respond to the Holy Spirit of God, especially in times na mga kukonvict niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, pansinin natin sa mga totoong kumilala kay Kristo, ang unang nakikita sa kanila, yung may mga pagbabago. Di ba? Because it is the design, the purpose of God. When He choose us, nung pinili tayo ng Diyos bago pa lang ang likhain ng sanlibutan na tayo ay maging banal. At nakakapag-respond tayo, nakakatugon tayo sa udyok ng Espiritu kasi yung biyaya ng Diyos nga ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para gawin to. May sovereignty ang Lord sa pagpili sa atin. At dito hindi naman tinanggal yung responsibilidad natin para tayo ay mamuhay na may pagsunod sa Panginoon. Okay? So yung unang ginawa ng Lord sa atin, yan yung pagpapala ng Diyos Ama sa atin. Binigyan tayo ng pagpili bago pa lang sa likhain ng sanlibutan. Pangalawa, sabi dito, He has adopted us. Itunuring tayong mga anak. Dito, susumpungan natin sa English na Bible yung salitang predestination. Predestined. Yung being chosen by God before the foundations of the world and being predestined by God, foreknown by God to, halos magkapareho po itong term na to. Nagkaiba lang sila kasi yung election refers to people, ang pinipili, tao, yung pinipredestined, yung purpose. Kaya nga dito, ang purpose ng Lord sa pagkapili sa atin, sa magandang balita, isa lang po yung word na ginamit, hindi binago, pinili, no? Ang dahilan kung bakit pinili tayo ay para ituring tayong maging anak. At yung anak na sinasabi dito,
Hindi siya yung parang baby lang, kundi full grown. Binigyan tayo ng karapatan. Kasi ang isang bata, kapag ka ikaw ay pinanganak sa isang pamilya, di ba pag baby ka pa, no? Ikaw ay kabahagi na ng pamilyang yon. Pero dahil baby ka pa, hindi mo pa kaya yung, hindi mo pa kayang panghawakan yung anuman yung biyaya na meron dun sa loob ng pamilya. No? Tayo, napasama tayo sa kaharian ng Lord. We are born again into the family of God nung kumilala tayo kay Kristo. Pero ang sinasabi sa atin dito, hindi lang ganun ang nangyari. Kasi nung tayo kumilala kay Kristo, inadapt pa niya tayo. Binigyan tayo ng karapatan bilang mga anak na full grown. Ang ibig sabihin, mula nung day one na na-born again tayo, nakilala natin si Kristo, pwede na nating enjoy itong kayamanang sinasabi natin ngayon. Pinag-uusapan natin. It would not take us years para ma-enjoy ito. So we enjoy already this spiritual richness in Christ. At sa bandang dulo ng panahon, today we enjoy it now, but some other day, makikita yung katotohanan ng pagiging anak natin ng Diyos when Christ would return back to take us home. Amen ba doon? Kaya nga, si Pablo, papansinin niyo mamaya, titigil tayo dun sa mga sinasabi niya. Sa bawat biyayang tinanggap natin sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, laging napapabugtong siya ng sabi siya ng papuri sa Diyos. Doxology, praise the Lord. Katunayan nung panimula ng talata na pinag-aaralan natin ngayon, there is a doxology, blessed be God. Yung pagpupuri sa Diyos. Kasi talaga naman, walang sino man sa atin na karapat-dapat tanggapin ito mga biyayang ito, pero talaga namang sa kagandahang loob ng Diyos, pinagkaloob niya sa atin itong mga biyayang ito, mga pagpapalang ito. At yung pangatlo, sabing ganun dito, yung pagpapala natin galing sa Diyos Ama, ay naging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. We are acceptable to God. Sa ibang translation ng Bible, pinagkaloob na masagana sa minamahal. No, sinasabi sa atin dito yung pag-iingat ng Lord, dahil katanggap-tanggap tayo sa Lord, yung biyaya ng Lord, iniingatan tayo. Ayun yung maaasahan natin. Na dahil, alam niyo ba, bago ko ituloy yung sabihin ko, itong sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, maraming sulat itong sabay-sabay niyang pinadala. At kasama dito yung sulat ni Pablo kay Philemon. At yung sulat ni Pablo kay Philemon ay patungkol yun dun sa isang slave, isang alipin na tumakas kay Philemon. At sinasabi ni Pablo kay Philemon kung ano man ang pagkakautang nitong taong ito ni Onesimus kay Philemon, ibilang mo na utang ko para turing mong utang ko sa iyo kung kailangan ng kabayaran. Yun din po yung nangyari sa atin, kaya naging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Kasi laki ng utang natin, hindi naman natin kayang bayaran. Pero may nagbayad para sa atin. At dahil nga dun sa pakikipag-isa natin kay Kristo, nangyari po na naging katanggap-tanggap tayo sa Lord. By our own selves, even our best performance, no? Hindi po katanggap-tanggap sa Lord yan. If not because of Christ. Sa Isaiah 64 verse 6, sabing ganon, yung ating mga mabubuting gawa ay filthy rags sa harapan ng Diyos. Yung best performance ng tao, yung lahat ng mabubuting pwedeng gawin ng tao, hindi po pwedeng magligtas sa atin yon. Hindi po sufficiente yon para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Tanging si Kristo lang. Sa kanyang ginawa, namatay sa krus, nilibing, pagkatas ng 3 araw, nabuhay na magmuli. Yung pagtitiwala natin sa magandang balitang ito, yan po yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. At ngayon, biyayang pagpapala mula sa Diyos Ama at naging katanggap-tanggap tayo. Sabi ni Pablo kay
Philemon, receive Onesimus as you receive me. Ganun po yung nangyari sa atin eh. We are received by God the Father. We are accepted by God the Father because of Christ. Ginawa ni Kristo sa atin. Okay? So yun yung una na pagpapala na binigay sa atin ng Diyos. Marami po ito. Ang susunod na mga talata, 7 to 12, dito naman nilahad ni Pablo yung mga pagpapala na tinatanggap natin ngayon, na meron tayo ngayon, dahil sa binigay sa atin ng kanyang anak, God the Son, which is Jesus Christ. Sa verse 7a, sabing ganon, He has redeemed us. Yung to redeem means to purchase and set free by paying the price. Tinubos, madali sa ating maunawaan ito kasi ang daming sanlaan dito sa Pilipinas. No, yung mga sinasanla, tinutubos. Tayo nakasanla kay Satanas, hindi natin kayang tubusin yung sarili natin dahil wala tayong pambayad. Ang tumubos sa atin si Jesus. Nung panahon po, nung sinulat ni Pablo itong mga talatang ito, dun sa Roman Empire noon, napakalinaw sa kanila yung ganitong katotohanan. Kasi milyon-milyon yung mga alipin. Yung mga tao no, na alipin, para silang Samsung TV or Galaxy or iPhone na bibili, pinagbibili. Parang property lang sila nung panahon na yon. Kaya may mga pagkakataon, may isa, bibili ng slave, pwede niya nang gawin kung ano dun, gusto niyang gawin dun sa kanyang alipin. Pero tayo, God has redeemed us through His Son, Jesus Christ. Si Jesus, niredeem niya tayo. O sa Tagalog, ang ginagamit ding word dito sa King James, sa magandang, ang Biblia, tinubos tayo ni Jesus. Nung tinubos tayo ni Jesus, hindi para gawing alipin, kundi para gawing malaya. He redeemed us, no? He set us free. Jesus paid the price for our sins. And the price was His blood. Binigay niya yung kanyang dugo para sa atin. At dahil dito, pinalaya niya tayo sa batas. Walang sino mang naligtas sa pamamagitan ng batas. Ang batas nagtuturo na tayo ay dapat maging perpekto. Tayo ay dapat maging banal, no? Tayo ay dapat na may mabubuting mga ginagawa at walang maling ginagawa. At walang sino mang tao ang hindi dumako na ma-perfect niya yung batas. Wala tayong kakayanan doon. Pinalaya din tayo sa patibong ng batas. Ang batas, nagturo lang sa atin, pakita lang sa atin, walang sino man sa ating umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, pasalamat tayong todo sa pagkakaunawa na si Kristo lang yung pananampalataya natin sa Kanya ang magliligtas sa atin. Ang batas din na nagpalaya sa atin sa kapangyarihan ni Satanas at ng mundong ito. Si Satanas ang Diyos ng sanlibutan at lahat ng nasa sanlibutan ay under control ni Satan. But when we trusted Christ, our Lord, niredeem niya rin tayo dito, tinubos niya tayo. Hindi na tayo lumalakad ngayon sa kaharian ng kadiliman. Nilipat niya tayo sa kaharian ng liwanag. He has set us free. He has set us free from the slavery to sin. Dati-dati, pag tayo nagkakasala, hindi natin makakita yung kakayanang ma-overcome yung mga pagkakasala natin. Minsan nga, ang kasalanan ang lupit. Yung tao ngayon, minsan yung kasalanan, yun na yung pangalan ng tao eh. Sa pagkakabitag ba, pagkakabihag ng tao sa kasalanan. Iba, tawag na sa kanila yung kasalanan nila. Ay, ang babaero yan. Ay, lasenggo. Yan, drogista. Yan, masamang tao yan. Yung kasalanan na, kapit na dun sa katawan nila. But praise God! Niredeem tayo ng Lord dito eh. Kaya nga yung iba, dati kahit mamamatay tao, ngayon naging man of peace. May pag-asa tayo. Salamat sa Diyos. Tanging kay Kristo, nangyari yan. Amen? He has redeemed us. Kaya nga, sabi inisip ko si Pablo nung sinusulat ito, manghang-mangha siya dun sa grabing biyaya at kayamanang espiritual na binubus ng Diyos sa isang mananampalataya. Kaya hindi niya kalimutan niya na yung period eh. Kumbaga kung sa panahon ngayon, yung mga nagko-construct ng English, baksak si Pablo sa kanyang English construction. Pero
Parang imaginein mo yung isang tao na hindi naman ako tumataya ng loto, pero alam ko pag ang isang tao tumama sa loto, di ba, hindi mapinta yung kanyang kaligayahan. Tatalon. May isang tumama sa loto, tuwan-tuwa, tumalon, namatay. Baba lang pala yung baba lang pala yung bubungan ng kanyang bahay at simentado. Namatay. Ibig sabihin, di ba sa sobrang pagkamangha, imagine natin, ito meron kayo mga Kristiyano, hindi kayo dapat mamuhay ng parang spiritually, talagang walang-wala kayo. Kapos na kapos kayo, hindi natin kayang paglabanan ang kasalanan at anumang mga kamalian. Meron tayong kalayaan, tinubos tayo ng Panginoon. We are rich spiritually, kaya nga tuloy-tuloy si Pablo Pangalawa, sabing ganon sa pamamagitan ng Diyos Anak, pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung word na to forgive means to carry away. At gusto kong balikan natin yung ginagawa ng mga saserdote ng lumang tipan para mas maunawaan natin kung ano nangyari sa atin nung pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Nung una pong panahon, dun sa lumang tipan, ang saserdote, kapag ka Day of Atonement, nagsasakripisyo siya. May dalawa siyang hayop na hain. Yung isa pinapatay, yung isa binubuhay. At yung binubuhay, nililehans ng saserdote yan. Nililipat ang lahat ng kasalanan dun sa goat na yon. Kaya nga tawag scapegoat At pagkatapos ilipat, ilehans, parang ceremonial na paglilipat ng mga kasalanan. So yung mga tao nandoon sa templo, nakikita nila yung kambing, nilipat doon yung kasalanan nila. At bibit-bitin ito ng isang taong matipuno at ilalayo sa kanila. Yung sakripisyo bang hindi pinatay, yung binuhay, lalayo sa kanila. Bit-bit yung kanilang kasalanan At dadalhin nyo sa isang lugar na hindi na muli makikita ng tao yung hayop na yon. Ganun ang ginawa ng Lord sa atin. As far as the east is from the west. May mga scientifico, sinukat yung distansya, hindi masukat ang distansya. Walang point of reference. Ganun din tayo. Kung gaano katalamak ang ating mga kasalanan noon, kung gaano kabaho, kadumi ang ating mga nagawa nating pagsalangsang sa Diyos. Praise God. Sa pamamagitan ng anak niya, meron tayong kapatawaran. He has forgiven us. He has carried our sins away from us. He has separated our sins away from us. All this because our God is such a good, good God. Amen ba? Kaya nga, nakakamangha yung mga biyaya na binibigay ng Lord sa atin. Pangatlo, sabing ganon, pagpapala ng Diyos Anak, biniyayaan tayo, God has revealed this will to us. So, makikita yan sa verses 8 to 10. At kung papansinin nyo, sa pag-aaral natin, yung Ephesian letter ni Paul, ang dami-daming sinabi patungkol sa plano ng Diyos. Dito nga, na hayag yung unang mystery, no? Na hindi, katotohanang hindi alam ng lumang tipan. Ngayon ay nahayag na, kagaya ng mystery ng simbahan, ng church, ng iglesia. Maraming mga hinayag, and this is part of our blessings. Sabi dun sa Ephesians 2 verse 10, no? Na bawat isa sa atin talagang sa kabutihan ng Lord may plano ang Diyos. God has preordained a plan for each one of us. And we're thankful to God because of this. Isa sa mga biyaya ng pagkakilala kay Kristo. Hindi tayo naging mangmang sa kalooban ng Diyos. Alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpapakita sa atin, naghahayag sa atin. Mga layon, kalooban ng Diyos sa atin. Magiging totoo sa atin yung sabi dun sa Psalm, sabing ganun Psalm 119 verse 18 ba yun? Ha? Ano ang sabi doon? Kalimutan ko din. Pero ang sabi doon, yung salita ng Diyos, tago natin sa ating mga puso. No? We delight in the Word of God. No? It's so good to delight in the Word of God. Basahin ko na lang po. Ayokong manghula. Psalm 119.
Verse 18, Open thou mine eyes that I may behold the wondrous things out of thy law. Sa 119 ng Psalms, verse 18 po yon. Sabing ganon, idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng gilalas na mga bagay na iyong kautusan. Ito isang mayamang biyaya sa atin, di ba? Now we can see the will of God. Yung puso ba natin, biglang yung mata natin, biglang nabuksan. Nagkaroon tayo ng kaunawaan dun sa mga salita ng Diyos. And the Word of God, kapag kaya yung in-apply natin sa ating buhay, yan yung susi talaga sa kapayapaan ng Diyos at sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, praise God, kasama to sa inheritance natin. Kaya isa sa mga hamon po namin, sa sarili ko muna at sa bawat isa sa atin, patuloy po nating huwag kalimutan yung ating personal devotion. Amen po ba doon? Maraming mga one-year reading plan ngayon. Pumunta kayo sa Christian bookstore, minsan pinamimigay ito. Sa generic, meron din ata, one-year reading plan. Marami po, reading plan. Kung meron kayong computer at alam ko marami naman sa inyo meron, eSword meron din po yon. One-year reading plan. Kung ayaw nyo ng chronological, gusto nyo ng balance, kasi meron din po doon. Marami pong reading plan sa eSword. Binilang ko 10. Kung gusto nyong basahin ng New Testament in 3 months, kaya nyong basahin. Old Testament, 10 months. Kung gusto nyong basahin ng Bible, ng whole Bible ng 1 year, yun po, meron doon plano. Kung gusto nyo Genesis to Revelation, meron. Kung gusto nyo balance, meron din. Old, new, meron din po. eSword. Kaya syempre, yung mga ganitong mga pagkakataon naman, nasa sa inyo pong discretion yun di ba? Ang prayer ko, nawa po sa mga patuloy na paalala natin na maging pangunahin sa atin yung salita ng Diyos, na maging batayan ng ating buhay, ng ating pamantayan, mga desisyong ginagawa, yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi po tayo magkakamali. Ang kasalanan, winasak po yung yung pananaw ng tao. Nung una, kasalanan ni Adan at ni Eva, nahiwalay ang tao sa Diyos. Dati may fellowship sila, nakakasama nila ang Lord, pero nung nagkasala, nagtago na sila sa Diyos. Pangalawa, dahil sa kasalanan, nahiwalay yung tao sa kanyang kapwa-tao. Sa Genesis chapter 4, magkapatid si Cain at Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Diba? At yung mga tao gumagawa ng kaparaanan noon para magkaisa pero watak-watak ang tao. Yan yung sanhi ng kasalanan. No? Miski dito sa Pilipinas, magbasa ka lang ng news, makita mo yung apekto, yung ginawa ng kasalanan sa buhay ng tao. No? Bago magtapos ang taon, o umpisa pa lang ng taon, may 13 namatay. Rob out or ang daming balita, di ba? Nung papasok ang taon, may kalamidad. Ang daming nangyayaring mga sitwasyon. Pero maganda po, ano man na nangyayari sa atin, mabuti o masama, praise God. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, nireveal ng Lord yung kaalaman sa atin. We know that in all things, sa lahat po ng nangyayari sa atin, God works together all things for our good to conform us to the image of our dear Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? So, isa po sa mga ginawa ng Lord yon. Yung pang-apat, yung blessing na tinanggap natin sa God the Son, yung inheritance po. We receive an inheritance. Sa Tagalog Bible, mana po. Meron tayong mana na tinanggap mula sa ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Ginawang mana, tinalaga tayo. At ang interpretation po nito, yung obtain an inheritance na maaring tayo din po mismo, tayo yung mana ni Kristo. Binigay ng Ama kay Kristo, pinagkaloob ng Diyos kay Kristo, tayo din po. We are joint heirs with Christ. At
Yung thoughts po na yung yaman na meron tayo kay Kristo, yung thought pong yun, hindi na po natin kayang malubos yung buong buhay natin, kakaisip kung ano-ano pa yung mga meron tayo because of Christ. Ako, paniniwala ako na hanggang dumating tayo sa langit, patuloy po tayong mamamangha sa kagandahang loob na meron ng Diyos. Gaano kayaman yung biyaya na tinalaga hinanda ng Diyos para sa atin. Okay po? So, yun yung biyaya na tinanggap natin, o pagpapalang tinanggap natin sa Diyos Anak. So, meron po tayong sinabi na biyaya tinanggap natin sa Diyos Ama. Yun yung pagpili sa atin, yung pag-adapt sa atin bilang maging anak, yung pagtanggap sa atin, di ba, ng Diyos Ama. Sa Diyos Anak naman po, tayo po ay ginawang mana or binigyan ng mana. Tayo po ay pinakitaan ng kanyang kalooban. Nalaman po natin yung kalooban ng Diyos. Tayo po ay pinatawad. Tayo po ay tinubos. At ngayon sa bandang huli, sa verses 13 to 14, sinasabi naman po dito yung biyaya na tinanggap natin galing sa banal na Espiritu. Sabi dun sa verse 13, through our faith in Christ, the Holy Spirit, no? Binigyan tayo ng Holy Spirit as a seal, tatak. Napakaganda pong maunawaan na yung buong proseso ng Ebanghelyo, kung paano ang isang makasalanan ay naging isang santo o hinirang ng Diyos. Nandito po sa Efeso. Alam natin yung mabuting balita patungkol kay Jesus, yung pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa kanyang pagkatao. Ibinahagi muna yan sa mga Hudyo. At dito sa Efeso, naging malinaw na maging ang mga hintil. Tayo po ay hintil, hindi po tayo Hudyo. Tayo po ay kabahagi dito sa kaligtasang ito. At nung tinanggap po ito, nung narinig natin yung Ebanghelyo, tinanggap po natin ito, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. At kaya nga itong kaligtasan na meron tayo, i-share po natin sa ibang mga tao. Wag po nating solohin po ito. Hindi natin alam kung sino yung mga pinili ng Diyos. Pero definitely, alam ng Diyos kung sino yung pinili niya. Ang responsibilidad natin, i-share lang po natin yung Ebanghelyo sa kanila. Hindi po tayo nagko-convert, hindi po tayo nagko-convict. Hindi po ang trabaho ng tao ito. Trabaho po ito ng Diyos, ng Banal na Espiritu. Tayo kapag ginagawa natin itong mga tinakdang tungkulin naman, responsibilidad ng Diyos sa atin bilang mga hinirang ng Diyos, ma-amaze tayo may mga pagkakataon na ginamit tayo ng Lord para sa pagkakataong ito. Naalala ko po nung tayo ay pumunta nun sa unang pagpunta natin sa Bulacan, nag-church plant tayo sa San Jose del Monte. Yung kasama po natin ay medyo pamilya niya po yun, kinakabahan siya at medyo may kahalong parang nahihiya siya. Sabi niya, Pastor, pumunta kayo dito, madami pa kayo. Pero hindi ko po ipapangako na ito yung unang punta nyo, may susunod pang punta kasi maaring susunod ay hindi na kayo patuloyin dito sa bahay na to. Pero sabi ko sa kanya, hindi naman responsibilidad namin na mag-convert. It's the Holy Spirit who works His work dun sa puso ng tao. At nakakatuwa pong isipin na yung simbahan dun sa Bulacan ay malagunang simbahan at bumibili na sila ng kanilang lugar ng pananambahan. Actually, ang utang nila, 180,000 na lang, plus 100,000 sa GSIS, mga 280 na lang out of mga 700,000. Ang liit po ng simbahan, pero nagkaroon sila ng ganong pananampalataya. At nakakatawa din yung mga testimonya kung paano binago ng Lord yung mga taong naroroon. So, ang sinasabi po natin itong paggawaing pagliligtas, ito po ay gawain ng Santong Espiritu. At kapag yung tao po na pinili ng Diyos ay kumilala kay Kristo, sabing ganun dun sa verse 13, siya ay tinataka ng Espiritu Santo. Gaano po ka-importante itong pagtatak na to ng Banal na Espiritu sa ating buhay? Importante po to sapagkat ito'y nagpapatotoo
na natapos po yung transaksyon ng kaligtasan ng Diyos sa ating buhay. When we are sealed by the Holy Spirit, this says na kagaya ng sabi ni Jesus, it is finished dun sa cross. Tayo din po, yung kaligtasan natin ay tinapos na ng Diyos. Sabihin, kompleto po yon. Wala po tayong pagkukulang. Amen? Tapos pangalawa po, ang ibig sabihin po nito, at ang may-ari po ng buhay natin ngayon, ay si God. We belong to God. Hindi na po tayo ang mag-aari ng sarili natin. He is now the Lord and Savior of our lives. Siya po yung ating Diyos. Siya po yung may-ari ng ating buhay. He owns us. At pangatlo po ang sinasabi dito, it means meron po tayong security and protection. Ako po yung naniniwala na dahil soberano ang ating Diyos, wala pong mangyayari sa atin na hindi alam ng Diyos. All things that happen to us are not, no accident will happen to us. All are incident. Insidente po, tinakda ng Diyos para ipakita sa atin yung kanyang layon. Hindi po aksidente, hindi nagugulat ang Lord. Oops, isang araw nakita ka sa loob ng simbahan. Hindi gulat ang Diyos doon. Alam ng Diyos kung anong gusto niyang gawin sa buhay natin. Alam niya kung paano tayo abutin sa pamamagitan ng biyaya ng Santong Espiritu. It is the Holy Spirit who works in our lives. Katunayan, sa sobrang karunungan ng Lord, sabi na ni Jesus, miski yung buhok natin bilang, tanyo yun, manghaba kayo ng buhok natin bilang, alam ng Lord kung may nalagas ngayong araw. Miski yung ibon na wala nang pumapansin ay alam kung sinong namamatay. Pero sabi ng Panginoon, sila hindi halos importante na. Pero alam pa ng Diyos, gaano pa kaya tayo na nagtitiwala sa Kanya? Kita niyo ba yung pagkakahambing? Tayo na nagtitiwala sa Kanya, alam ng Lord kung anong gusto niyang gawin sa ating buhay. Yun po, we are secured, we are protected by God. And then of course, it is also a mark of authenticity. Tandaan niyo yung parang yung mga helmet ngayon, bawal na ata magmotor ngayon na walang approval, ICC, di ba? So yun yung mark of authenticity, no? Pag-selyo sa atin ng Spirit. We belong to Jesus. And then, isa pang biyaya ng Banal na Espiritu sa atin, binigyan tayo ng garantiya, earnest garantiya na yung kanyang gawain sa ating buhay ay kakaroon ng katuparan. Parang down payment, yung mga pangako ng Lord, lahat yan ay magkaroon ng katuparan. Hanggang ngayon naman, ginagamit yung earnest, yung word na ginamit yan, earnest. Pagka kagaya ka ni Ate Norma, alam mo yan eh, realtor, di ba? Earnest money. Pag nagbigay na ng earnest money, sabihin, sigurado na bibilin yun. Ganon yung nangyari, no? Binigyan tayo ng Holy Spirit as an earnest guarantee. Na ang Lord, tapusin niya yung ginawa sa atin. Eh. Pinasimula ng Diyos yung gawain niya sa ating buhay nung pinili niya tayo. At ngayon nagpapatuloy ito hanggang sa panahon natin ngayon. Nagiging kawangis tayo ni Kristo sa mga araw-araw. We are conforming into the image of Christ, and then finally, isang araw, makita natin yung pagbabalik ng Panginoon, yung kaganapan ng lahat ng Kanyang ipinangako sa ating buhay. Gusto ko pong i-summarize yung mga natutunan po natin ngayong umagang ito. Marami pong nabanggit tungkol sa election, predestination, forgiveness, at marami pang mga topic na nabuksan. Pero hindi ko po sadyang binigyan ng mas malalim na pag-aaral itong mga bagay na to. Nagtitiwala ako na may mga pagkakataon na matututunan natin at yung mga tanong nyo patungkol sa mga bagay na yan ay mas masasagot yan. Magkakaroon tayo ng Adult Sunday School. So ito po yung kaparaanan para yung mga katanungan nyo patungkol sa mga bagay na spiritual ay magkaroon ng katugunan. Dahil nga po ang target ko, dahil sa adjustment po ng church natin, to finish the book of Ephesians hanggang March 31. So 13 Sundays lang po at tuloy-tuloy po gagawin natin para sa pagdating ng April magkaroon po tayo ng mga changes, adjustments sa ating
service. But gusto ko pong i-summarize yung mga natutunan po natin at gusto kong sabihin sa bawat isa, yung tunay na kayamanan po, number 1 ay galing lamang sa Diyos. Isang napakasarap na maunawaan na ang Diyos sa tatlong persona ng Diyos, nagkasama-sama, nagkaugnay-ugnay, nagtrabaho para maidala sa ating buhay itong mga kayamanang ito. At pag naunawaan po natin kung gaano kaganda itong yaman ay binibigay ng Lord sa atin. Pag tinignan po natin yung ibang mga yaman pa, it is worthless. Para bang sabi ni Jesus, we have discovered a pearl of great value. Kung meron mga perlas pa rin tayo sa ating buhay noon, pwede na nating i-dispose yan, ipagbili para magkaroon tayo ng pearl of great value. Pinakamaganda sa lahat. Ito po yung tunay na kayamanan galing sa Diyos at binibigay po sa atin to ng Diyos. Hindi po pera ang tunay na kayamanan. Magandang may pera pero pag hindi mo naman alam paano gamitin yung pera, minsan mapapahama ka din. Sabi nga ng isang babae, lumapit siya sa isang marriage counselor. Sabi niya, sayang naman. Sabi nga ng counselor, bakit? Sayang. Tignan nyo nga, itong sing-sing ko ay diamante na mahalin. At ako'y nakatira sa isang bahay na milyon ang halaga. At marami kaming mga pag-aari ng asawa ko, pero ngayon ay maghihiwalay kami. Sabi niya, meron ako ng lahat ng bagay na pwedeng bili ng pera. Pero yung hindi pwedeng bili ng pera, yan yung mawawala sa akin. Sa atin, mga kapatid, we are so grateful to God. Ang tunay na kayamanan, sa Kanya lang at nasumpungan natin yon. Sa Kanya nung nakipag-isa tayo kay Kristo. Yung tunay na yaman, bawat isang Kristiyano, bawat isang mananampalataya, meron tayo ngayon yan. Hindi pinangako sa atin ng Diyos na lahat tayo magiging milyonaryo. Hindi tayo pinangakuan ng Diyos na lahat ng sakit natin pagagalingin. Pero pinangako ng Diyos sa Kanyang kayamanan, kakatagpuin niya yung lahat ng ating pangangailangan. We have the true riches, and that is in Christ alone. Pangalawa, gustong matutunan natin na ang yamang ito ay kagandahang loob ng Diyos sa atin. At ibinigay sa atin ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Paulit-ulit po ang mga talata pagkatapos nung talakayin ni Pablo yung mga pagpapala na natanggap natin galing sa Diyos Ama. Pagkatapos talakayin ni Pablo yung pagpapalang natanggap natin sa pamamagitan ng Diyos Anak. Pagkatapos po sabi ni Pablo yung mga pagpapalang natanggap natin sa pamamagitan ng Diyos na Espiritu Santo. Laging sinasabi dito ni Pablo ang mga katagang sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Itong mga biyayang ito ay galing sa Diyos lang. Hindi po tayo karapat-dapat. Pero binigay ng Lord sa atin to for His glory. Naluluwalhati po ang Panginoon sa pagbibigay sa atin to the praise of His glory. Sinasabi lagi ng banal na kasulatan sa atin. Noong niligtas po tayo ng Lord, hindi lang naawa ang Lord sa atin. Hindi lang naging merciful ang Diyos sa atin. Noong niligtas po tayo ng Diyos doon sa kapahamakan, iyon po ay gusto ng Lord para maluwalhati ang Kanyang pangalan. Ang prayer ko, sana nga tayo, may display natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga pang-araw-araw na buhay. That through our simple lives, mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaninang umaga, nag-uusap kami ni Brother Jay, banggit niya yung tungkol sa kanyang trabaho at yung kanyang boss. Napangalan pa lang, sabi ko, ang pangalan ng boss mo pa lang bibigay na ng kaluwalhatian sa Diyos. Kasi yung boss niya, yung may-ari ng mga dating mga motel noon, na ngayon ay naging family hotel, si Widen King. Sabi ko, pangalan pa lang, bigay na ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sana ganun, pagka nabanggit, nandun si pangalan pa lang, wow, kilala ko yan. At nagbigay yung
buhay natin ang biyaya, kaluwalhatian sa Panginoon. At yung pangatlo, mga kapatid, itong mga yamang sinasabi ni Pablo ay mga panimula pa lang. Hindi pa lubos ito, hindi pa kumpleto ito, hindi pa natapos dito yung biyaya na binigay ng Lord. Meron tayong Biblia. Marami po tayong mahuhukay na kayamanan. Si Spurgeon nga, may ginawa siyang book, parang sabi niya, may mga pangako ang Diyos araw-araw sa atin. Alam niyo ba yun? Na pwede nating i-claim yung pangako ng Diyos. Araw-araw po yun. 365 days in a year. 24/7. May biyaya po ang Lord sa atin. God's wealth is at our disposal. But it's important that we search the Scripture. Magbasa po tayo ng Biblia. At sa pamamagitan ng tulong ng Santong Espiritu na ating gabay, makuha po natin ang tama at maayos yung salita at mga pangako ng Diyos sa atin. We are blessed, brothers and sisters. Amen po ba doon? Huwag mong tulugan ang mga biyaya, mga kasaganan, mga pagpapala na binibigay ng Lord sa atin. Nawa, mabuksan ng Diyos ang ating mga isipan at maunawaan natin ng lubos kung ano ito. And definitely, this would truly revolutionize our lives. Babaguhin ito ang ating buhay. Amen ba doon? Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Masarap pag-aralan sana. Kung hindi po sana magagalit yung iba, masarap sanang talakayin yung sa mahabang panahon, yung mga biyayang meron ka. Sarap sanang pag-usapan, Panginoon. Kasi sa tuwina, nakikita po namin kung gaano ka kabuti at kung gaano mo kami pinagpala din na wala po kaming pagkukulang sa aming buhay. Lord, dalangin po namin na ang mga salitang pinag-aralan namin ngayon, sa tulong ng iyong Santong Espiritu ay tumimo sa aming mga isipan at mga puso. At kung meron man po sa amin, ay hindi pa talaga nagtitiwala sa iyo, Jesus, nawa po sa kanyang puso ngayon. Magkaroon siya ng pagtitiwala sa iyo, Jesus, na ikaw ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay inilibing. At pagkatas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. Kilalanin ka namin sa aming buhay, maging mapagtiwala kami sa iyo at sa iyong ginawa para sa aming kaligtasan. Salamat po, Diyos. Patuloy mong tulungan ang bawat isa sa amin, namnamin ang mga biyaya na meron kami sa pamamagitan ni Kristo. And this morning, Lord, bago po namin tapusin ang lahat ng ito, nais po namin salamatan ka. Nais po namin awitan ka. We want to worship you in response to your wonderful goodness, your wonders sa aming buhay. Receive the honor and the praise. You deserve it. You and you alone, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Your eyes on the sparrow, your head it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as